binabanggit sa nung una ni... Hindi, yung BICAM natin, opening lang. Tapos, meeting ulit para i-approve. Diyan na Hindi siya kami. open by ka. That's why ako, it will be my first Was it transparent? and my last sponsorship of a subcommittee on finance. Parang ayoko na kasi kung gano'n lang naman. Pero sir, Para kay, di ba? hindi sinabi sa Maghihiling inyo yung ka. mga details nung Hindi ba na-approve naging ng BICAM? transparent? Yung... I don't want to impute any malice, pero sila na lang ang tanungin nyo. Pero yun lang, I'm just stating the fact. We met in, anong hotel ba yun? Marriott ba yun? Sheraton. We met in Marriott to open, and then sabi nila, technical working group, ang balita sa akin ay magkita na lang tayo sa or the last meeting which was in Manila Hotel. So, So hindi kayo kaparte, technical working group. Okay lang, sir. okay ka lang dyan. Yung mga vice chair, sir, hindi po kasama dun sa... We were not informed eh. We were not informed about the developments. How I wish I was informed kasi napahiya nga ako the week. The week when we started the technical working group, yung first meeting dun sa Sheraton, invitado po ako kinabukasan dun sa Cagayan de Oro, event ng DOST. So buong DOST nandun. Binanggit ko sa kanila na dinagdag namin yung budget nila by almost 800 million. Naka-standing ovation yung DOST, palapakan sila. Meron pa akong champion of the DOST award. Gusto ko na ibalik yung award kasi wala pala nangyari. Payang-pahiya ako. Hiyang-hiya ako. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako. I don't even know how to talk to... I haven't spoken to Secretary Solidum pa, but I think naman nakita naman niya, in fairness, nakita naman niya, ang daming departments na tanggalan. So, hindi lamang sila. So, yun lang. But the Senate kasi, with due respect to our leaders, the Senate is also the last bastion, not only of democracy, but it's also the last bastion of institutional amendments. Lahat ng departments pumupunta sa Senado dahil hindi po nakukuha sa Kongreso ang kailangan nilang dagdag na pondo. That's been the practice for the last 21 budgets that I have attended to. I've attended already to 21 budgets. So this is the practice na talagang pagdating sa Senado, happy yung mga departments kasi nadadagdagan sila sa mga priorities. So I'm just worried that this will start a very bad precedent na wag naman sana. Kasi talagang ang tinitignan kasi natin, yung kalagayan at kaunlaran ng buong bansa, hindi lamang sa distrito, hindi lamang sa probinsya, ito po'y para sa buong bansa. So, sana hindi po mawala yan. Pati si Senator Villar, si Senator Cynthia, sabi niya nalungkot siya kasi and a number of senators na additional budget for OBP para hindi lang maging rubber stamp ang Senate ng House. Hindi rin napagbigyan, sir? Ano yun? Well, not just OVP, but almost all the departments, di ba, natanggalan sila. So, sayang. Parang naging back to NEP yung mga departments. Yung back to NEP. Di bakit pa tayo naghihiling? Kasi kung NEP na lang, di paglabas ng NEP, galing sa DBM, di diretso approve na. Di ba? Bakit pa tayo mag-hearing? That's not good precedence for me. With due respect to my colleagues. Yung dinagdag po na budget sa Congress, both the House and the Senate, are you aware? And alam niyo po ba kung para saan? Kasi ang laki-laki po, especially to the House. My dear, I just saw the committee. I just saw the... Nung hapon na yun, nakita ko lang yung mga amendments na yun. Nakataga na sa bato. Hindi yung bato de la Rosa. Pero yun na, so hindi talaga nagulat na lang kami. Nagulat na lang kami. I mean, that's the general sentiment of almost all the members of the BICAM. It's the general sentiment. So, yun lang. Sir, so sa lahat ng budget na Yes, that went through you, sa lahat ng budget, ito ba yung pinaka... No, 21, I've gone through 21 budgets and most of the 21 budgets na dinahanan ko, 9 years as a congressman, and I think, how many years na ba ako dito? 6 plus 4, 10 plus 4 plus 3, 13 years as a senator. Ito siguro ang nakita ko na napaka-konti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi, for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the budgets here. Kasi, malit ang tinatanggap nila eh. So, the Senate always adds mga 20 million per SUC para sa kanilang
capital outlay or education programs, classroom building, construction. O ano yan, either it is equally divided to all the SUCs or there are special SUCs that are given more. But state universities and colleges, dinadagdagan palagi ng Senado yan. Yung DepEd, dinadagdagan palagi ng Senado yan. Because lalo na yun, yung computerization program nga ni Senator Angara na talagang hiningi din ni Pangulong Marcos yun. Because he wants to modernize the DepEd, ay matatanggal na. And so nagulat po kami. I think dyan lang yata number one problem is the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12B for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po ay nabawasan sila na 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila ng dagdag allowance. Okay yan. Okay po yung dagdag allowance. Pero kung may kalaban naman po tayo, yung allowance na yan, hindi naman pwedeng gamitin para i-repel, no? Or gamitin panglaban sa ating mga kalaban na alam naman po natin meron din po tayong external threats from other areas. Sir, is the Senate leadership a factor in that? No comment na ako dyan. No comment sa Senate leadership. Christmas na Pasko na May nakikita pa kayong remedyo rito si Presidente Marcos? Kasi Natanong kanina, okay na. Meron din nangyari in 2019 na binito si... Yeah, si Presidente na may veto power naman siya. So, he can... hopefully, I do not know if he can restore, but I think you should ask the experts the budget. Yung mga budget chair natin, tanong natin kung pwede siya mag-restore or actually he can always tell the bicameral conference committee to return it and to do a better job and we can work overtime. Pwede. Posible yan, ha? We did that for the Coco Levy Fund, we did that for the agriculturist, yung anti-smuggling act na binalik po yung BICAM report para ayusin. Ay, paano yun mag-special session pa kayo considering na bakasyon na? Pwede naman mag-overtime para sa ating mga kababayan. Budget yan Di ba? Napakahalaga yan, napaka-importante. Yan ang pinaka-importanteng panukala sa tingin ko. Taon-taon na pinapasa po ng Kongreso at Senado. So let's do it right. Bago magpasko ang target na sa sign ni Presidente. So kung may ilaline veto siya, babalik kayo dito ng... Hindi naman. Kung ilaline veto po niya yan, wala na po kami magagawa doon. The only way to restore the line veto is a 2/3 vote by Congress and the Senate. Hindi, paano mareremedy yun sa BICAM, sabi mo kanina? Well, pwede niyang banggitin na hindi pa naman napipirma ni Presidente. So, before ma-receive dun sa Malacanang, pwede gawin ni Presidente na the President can always address Congress, the congressional leaders, both the Senate President and the Speaker, that I want a few things further amended in your BICAM. So please reconstitute the BICAM. He can do that. Okay. He can reconstitute the BICAM if it is very important for him. Sir, last week nyo na ng session ngayon, yung BARM elections postponement, wala na po kayo? I don't know. Tanungin natin yung sponsor. Sino yung sponsor nun? Local po ata, local government. Si JV, no? Senator JV. I do not know. Hindi pa kayo Ako nag-file kasi ako ng plebiscito for Sulu. Papayag lang po ako sa BARM postponement basta isabay po nilang ipasa itong plebisito sa Sulu. Para pag nag-plebisito na po ang Sulu, pag may BARM postponement, pag eleksyon na ng BARM, sama na. Para wala nang Pwede gulo. pa yung itakel next pag bumalik by... Oh yeah, after we have 4 weeks. We have 4 weeks and if the President makes it a priority measure, then we can waive the 3-day rule from the second and third reading. Thank you Thanks, po. guys. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at
nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Kung sabi niyo po, ayaw niyo po talagang pirmahan yung report, ano? Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Yeah, oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Ma'am, yung DSWD, 50 billion na nawala. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor, walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. And you were not informed beforehand? Wala, nagkagulatan na lang. Pero eto nga, baka mag-privilege speech na ako kasi maraming kababalaghan. Ma'am, napapadalas siyang nagkakagulatan sa budget. Bakit ganun? Siguro kasi panahon ng MMFF, may himala. Sorry. Ma'am, Kaya nga maisip, parati na akong Ma'am, galit. binanggit po na una dapat open BICAM. Nagkaroon po ba ng open BICAM? Actually, alam naman ninyo na meron akong sulat sa liderato ng Senado at sinulatan ko sila na wala nang gulantaan, wala nang gulatan at biglang kung ano-ano ang naisingit. Kaya di naman ako sinagot, sa totoo lang, kasi nananawagan ako kung maaari magtipon-tipon kahit kami mo ng vice chairman, yung counterpart ko sa House, pagkatapos pagtatapyasan ng malakihan, hindi naman sinasabi na line by line, hindi ko man sinasabing gano'n. Yung malaki, yung sobrang substantial, katulad ng 50 billion ng 4Ps, abay, sabihan naman kami at wala namang ganito. Pero yun nga, hindi naman natupad. Tapos sabi ko, yung transparency, kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo. Yung total lang ang nandun. Wala naman nakasaad na mga proyekto. Hindi naman namin alam kung anong laman nun. Bibigyan lang. Ito na yung total. Paano ba naman Ma'am, yung yun? almost 300 B na dinagdag sa DPW. So, can you say about it? May privilege speech ako. Pinangungunahan mo ako. Pero yan, nakakagulantang din lalo. Kaya nga, so ganun. Ayoko na, dalam-dala na ako sa nangyari at ayoko na maulit. Hindi na ako pipirma o mamimigay ng e-signature o anuman. Pag kulang-kulang, blanco, walang paliwanag, wag na natin patulan. Question na sa Supreme Court ang issue. Sa ngayon, wala pang basehan pagkat hindi pa siya batas, hindi pa napipirmahan, hindi pa nga enrolled bill. So hanggat matapos yan, siguro ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang mag-utos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami ng Pasko, walang problema. Wala namang Pasko mahihirap eh. Abay, ano ba naman magtrabaho kami? Ma'am, i-recall yung BICAM report. Bababawiin niya yung BICAM. Pwede naman pakiusapan na, ibalik muna. Ilang beses na nangyari yan. Coco Levy, ilang beses. Yung Endo Bill, ilang beses, pabalik-balik. Yung Seaman, ayun, pinaka-recent, nakailang beses ba yun? Di dapat ganun din, mas lalo yung budget. Pwede naman line by line. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga numerong involved. Ang pag binito ba ng presidente, pwedeng ibalik sa NEP level or zero siya? Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga Pwede pa ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ang lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Sa ngayon ba, hindi na pag-uusapan na i-reconsider yung budget, yung ratification? Nagtataka nga ako, ang petsa ngayon, December 16. Ang pagkaalam ko, yung makapal na libro, no? Laki-laki ng librong yun eh. 4 days para i-imprint. Ayan. Ang pahiwatig ng palasyo, December 20, pipirmahan na. Paano pipirmahan? Hindi pa tapos. Hindi pa na-encode lahat. Hindi ko alam, may himala ulit. Ma'am, wala namang concern po ng reenacted budget kung hindi umabot. Wala namang pong concern reenacted budget. Basta't matapos, tapos, di ba?
Reenacted, holdover lang naman yun. At saka bakit magre-reenact? Trabaho kami. Di naman nagbabakasyon ng mahihirap. Makibaka tayo. Factor ba yung leadership ng Senate dun sa problematic version? Hindi ko alam kasi nga hindi ako kasali sa anumang areglo or kasunduan. Ano yung binabagit nyo mo sa statement niya na parang nagkaroon ng areglo o arrangement? Wala naman akong sinulat. Ang akin lang, nababalitaan ko kasi may iba-ibang statement. Hindi naman kami naging bahagi nun. At hindi naman sa nananakot, pero dapat intindihin at paalala na labag sa batas at sa konsensya ng lahat, labag sa desisyon ng Korte Suprema sa Belgica versus Ochoa, ang pakikialam ng mga mambabatas sa mga departamento at sa ngayon ng gobyerno sa anumang budget o programa.